Astronatics Worldwide at saka sa mga abangers at lalo sa mga bagong subscribers. So, eto na guys, maglalabas na po ako ng predictions or premonitions this coming 2025. So, ano ba ang 2025 na darating? Ito ba ay positive or negative? Ngayon, 2025 po ay tataas ang teknolohiya, magiging mahina ang employment kasi mas papaboran ang tinatawag na AI. Kaninong nanay ito? Nakaka-amiss po talaga. Sa edad nang yun, malakas pa siya tapos. Sarap ito. Tara, kain. Ang babae sa video, humarap sa aming team. Siya, si Nanay Aida. Hello sa mga tigapanood ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Sa mga litong-lito na riyan, kung paano niya ito nagawa. Nahihilo ako! Buwisit na mga taong to! Si Nanay Aida may gustong linawin. Mga kapuso, hindi po ako totoo. Ayun naman pala, hindi siya totoong tao. Si Lola Aida kasi, produkto ng teknolohiya na kung tawagin, Artificial Intelligence o AI. Isa pa sa mga pinapakita sa akin, mas matindi po ang climate change na mangyayari ngayong 2025. Paiba-iba ang panahon, mas malakas ang bagyong papasok sa darating na 2025. Madami nagsasabi, kaya naman namin makita yan, kaya naman namin ma-predict yan. Pero po ito ay isang babala sa atin na kung dumaan man tayo sa malalakas na bagyo sa mga nagdaang panahon, ito po ay iibahin natin. Mas malakas po ang papasok ng mga dilubyo, mga bagyo ngayong 2025. Sa nalalabing buwan ng 2025, posibleng 19 na bagyo pa ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Gaano ba ito kalalakas? Posible bang mayroong maging super typhoon? Yung mata ng bangka. At anong paghahanda ang dapat nating gawin? Sa buwan ng Hulyo ay may dalawang bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang bagyong Bising ay naabot ang kategoryang typhoon. Hindi man direktang tumawid sa Pilipinas, subalit nadaplisan naman ang hilagang kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Pero ilan nga ba ang mga bagyong posibleng mabuo o pumasok sa PAR? For the rest of the year, inaasahan natin, posible tayong makamonitor ng mula 11 hanggang 19 na bagyo dito sa ating bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, sa mga huling buwan ng taon, mas magiging malakas ang mga bagyo at posible pa ngang umabot sa super typhoon category. As a matter of fact po, base sa ating mga records, karaniwan yung second half of every year, that is July to December, nandyan yung mga bagyong tumatama sa ating bansa. At yung last quarter naman, yung mula October, November, December, karaniwan mas malalakas ang bagyo na posible nating maranasan kumpara sa natitirang bahagi nga ng taon o yung mga naunang buwan ng kasalukuyang taon. Paalala din ng PAGASA na ang pagtataas ng mga wind signal sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo ay pagbibigay ng panahon para makapaghanda ang mga residente. Karaniwan ang mga kababayan natin, kapag nagtaas tayo ng warning signal number 1 at maaraw pa, ang nagiging reaction nila ay mukhang mali ang forecast kasi maaraw pa. Pwede pa tayong maglaba, makapagpatuloy ng gamit, so on and so forth. Pero para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ang pagbibigay po natin ng warning ay habang malayo pa yung magiging actual na epekto. For example, ang wind signal number 1, may tinatawag itong lead time. Ibig sabihin, sa loob ng 36 hours, saka pa lang natin mararamdaman yung posibleng epekto. Unless yung bagyo ay nabuo sa mga low pressure na malapit sa kalupaan nating bansa, no? Pero kung malayo pa sa kalupaan nating bansa, the moment na nag-issue tayo ng wind signal number 1 for the first time, ibig sabihin nito, posibleng na in the 36-hour period, ay hindi pa natin agad-agad maramdaman yung epekto. Which is good kasi meron pa tayong 36 hours para maghanda sa posibleng epekto nito. So habang lumalapit yung bagyo, yung lead time po natin lumiliit, yung wind signal natin posibleng tumaas. So hopefully, bago dumating sa inyo, maramdaman nyo yung pinakamalakas na epekto ng bagyo ay napaghandaan na po natin. Dahil bago pa man dito dumating, halos wala pang epekto, pero ina-anticipate natin ay nagbigay na tayo ng maagang abiso para paghandaan nga itong paparating na bagyo. So, ngayon 2025 din, lalakas dito sa Pilipinas ang tinatawag na gambling. Unang-una po sa aking listahan ng Anti-Online Gambling Act kung saan maglalagay po tayo ng blanket ban sa lahat ng uri ng online gambling. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Nababahala si Senador Juan Miguel Zubiri sa pagkakalulong ng mga Pilipino sa online gambling. Paliwanag ng mambabatas, kahit sino ay kayang pekiin ang kanilang pagkakakilanlan at edad sa online platforms nito na umuubos ng pera ng mga mamamayan sa iba't ibang sektor. Bukod sa mga matatanda, nahihikayat din anya dito ang mga kabataan na gumagamit ng online banking accounts at electronic wallets ng kanilang magulang para makataya. Nakahuhumaling anya ito lalo pat malaking celebrity o kilalang mga tao ang nagpapromote nito na tila ito ay harmless fun at masayang laruin. Ngunit bukod sa oras, nauubos rin anya ang ipon ng mga tao. Batay sa datos ng Philippine Amusement
Entertainment and Gaming Corporation o PAGCOR, umaabot ng mahigit 47 billion pesos ang kabuang kita sa electronic games o online gaming sa unang 3 buwan pa lang ng kasalukuyang taon. Ibig sabihin, mas malaki ang perang tinataya ng mga nahuhumaling dito. The taxes earned are not worth the social cost. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Nag-aaway-away na po ang ating mga pamilya. Tumataas ang kaso ng krimen. Nababaon na sa gabundok na utang ang manggagawang Pilipino, which then severely affects their mental health. Kung hindi matitigil ang online gambling bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Senador Mig Zubiri na magiging bayan ng addicted online gamblers ang Pilipinas. Dagdag pa ng senador, ang pagbabaliwala sa problemang ito ay magreresulta sa pagbagsak ng mga produksyon sa iba't ibang sektor. Gayon din ang pagbaba ng consumer spending at pagtaas ng krimen, partikular na ang pagnanakaw at scamming. Umaapila si Zubiri sa Pangulo na maisama sa kanyang darating na State of the Nation Address o SONA ang agarang aksyon kaugnay nito. Kung hindi po niya munang ilalabas ang outright ban, katulad na ginawa niya po sa Pogo, pwede po niyang banggitin na I would like to instruct the different agencies of government to make a study on the social ills and the effects of social effects of online gambling, and at the same time we will await the report of Congress and the Senate on the investigations in aid of legislation against online gambling or regulating online gambling. That would be a start. Ayon naman sa Malacanang, handa si Pangulong Marcos na makinig ukol sa isinusulong na iban o higpitan ng online gaming. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan ito ng Pangulo. Ang Pangulo po ay nakikinig kung ano nangyayari sa ating mga kababayan at kung ano man po ang bill na ipapasa nila, ito'y pag-aaralan mabuti, kung ito'y makakabuti sa ating ekonomiya and at the same time makakabuti para sa taong bayan. Batidaan niya ng Pangulo ang maaaring mangyari sa mga gumon sa sugal, kaya naman pinaiigting ng pamahalaan ang paglaban sa illegal na online gaming sites. Pero paiigtingin pa po, maliban po dito sa mga online gaming sites na license or lehitimo naman, paiigtingin po lalo ang paglaban sa mga illegitimate o yung mga yung hindi tama o hindi rehistradong mga online gaming sites. Ang year 2025, ang 5 is malaki ang chance. So, yun ang tinatawag na sa celebrities or sa tinatawag natin sa entertainment ay madami ang tinatawag na magkakaroon ng pregnancy celebrities. Yan. Mga celebrity na buntis ngayong 2025. Sa kanilang ikalimang anak, ipinagdiwang ni Karel Marquez kasama ang asawang si Sean Fariñas ang isa namang biyaya sa lumalaking pamilya nila. Ibinahagi ni Karel ang kanyang mga baby mooning ng mga larawan sa Hong Kong sa Instagram. Sobrang excited ang lahat na makita si Baby Daez. Sa Instagram Reel, ibinahagi ni Megan Yang kasama ni Michael Daez ang gender ng kanilang baby sa pamamagitan ng isang gender reveal party. Ang mag-asawa ay expecting ng isang baby boy. Inanunsyo naman ni Nicole Donesa kasama ng asawang si Mark Heras na sila ay magkakaroon ng isang baby girl. Ibinahagi ng mag-asawa ang magandang balita sa pamamagitan ng isang joint Instagram post na may mga larawan mula sa kanilang gender reveal party. Ibinahagi naman ni Trina Legaspi sa Instagram ang nalalapit na pagdating ng kanilang pangalawang anak. Ipinakita ni Trina kanyang mga ultrasound photos na nagpapatuloy ng kanyang pangalawang pagbubuntis. Lahat naman po tayo ay binigyan ng kakayahan ni Lord. Kaya lang, may mga taong kagaya ko na masyadong bukas at tinatawag na sixth sense. So sa akin, nagkakaroon ako ng mga panaginip na bago mangyari ay pinapakita mo na sa akin yun ang tinatawag na precognition dreams. Lagi po natin pagtatandaan, mga Nostronatics worldwide, mga abangers, hindi po kami nandito para magbigay ng takot, kundi ito po ay nagbibigay kami ng babala para makapaghanda po tayo sa pang-araw-araw natin na buhay. Ang lagi po nating sandata, huwag natin kalimutan ang pagdadasal at pasasalamat sa Panginoon. Mag-ingat po tayong lahat, mga Nostronatics worldwide, mga abangers at bago kong subscribers.